na tumawag sa atin. Palaman natin si Jesus sa radio. Kaya nga, the Savior was born from a good man. Tingnan mo katabi mo, ay babae na ba yan eh? Ay good woman yan. Sabihin mo, you are a good woman. Pag lalaki naman ay good man, hindi mo sabihin yung good woman. Amen. You're a good woman. Sabi nito sa sabi sa verse 19, Joseph had Mercy was a good man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. Kaya tayo narito naglilingkod dahil nakita ng Diyos sa ating mga puso. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi tinignan ng Diyos yung ating galing. Ang tinitingnan ng Diyos yung ating puso. God looks at the heart. Di ba? Amen. Yung tayo ay willing na sumunod sa Diyos. Kasi sinabing good man si Joseph dahil hindi niya tinitingnan kung ano ang sasabihin sa kanya ng tao na kanya napakasawa. Hindi mo sila kanakasalit. Buntis na! Di ba? Amen. Pero dahil sa mabuti sa tao, ayaw niya niwala. Pag iniwalay na si Mary, lalo nakakaya. Kaya, Joseph was a good man. At ito ang nakikita ng Diyos sa atin. Ang malinis na puso natin na ang nakikita ng Diyos, tayo ay available sa Kanya. Amen? Amen. Kaya, ito po pag nagpatawag po sa atin ang ating dalasal, bakit tayo maging available? Hindi tayo meron katwiran. Amen po ba? Amen. Kasi po, para magpalain tayo ng Diyos, para may sila ang tagapagligtas. Bakit may mga center, may mga naglilingkod sa atin na nawala na? Kasi they are not a good man. Amen? Hello? Amen. Pag sinabing good man or good woman, marunong kang magpasakop. Si Joseph at saka si Mary, nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Hindi nila tinignan yung kanilang mga sitwasyon. Lalo na si Jesus. Amen po ba? Lalo na si Jesus. Si Jesus, hindi mahirap. Amen po ba? Amen. Kaya sabi nito mga pastor, kaya pag naglilingkod ka talagang maranasan mo mahirap kasi mahirap na si Jesus eh. Hindi totoo po yun. Si Jesus, ipinanganak lang sa sabsaban dahil wala ng matuloy ang hotel. Dahil punungan, hindi mahirap ang angkan ni Jesus dahil si Jesus galing sa hari. Ang angkan, amen po ba? Amen. Galing kay Haring David. Ay napakayaman ni Haring David. Si Solomon nga, di ba? Kanyang anak lang ay mayaman. Kaya, hindi natin masasabi na ang Panginoong Yesus ay mahirap. Ito ang maganda nito. Tayo po sa ating paglilingkod, sabi rito, the Savior has been born today to save people from sin. To save people from sin. Kapag naging kaisipan po natin ang diwa ng Pasko ay ang pagliligtas sa mga lugar na pinagkatiwala sa atin, yun lang po doon nakikita ang totoong diwa ng Pasko. Ang diwa ng Pasko po ay hindi material na bagay. Kung kayo may tinatanggap na Pasko o regalo, salamat, kung wala, okay lang. Dahil ang regalo dapat natin, ay para hindi man, kung babasahin natin, hindi naman sa tao, ibinigay yung regalo. Amen po ba? Amen. Kay Jesus, ibinigay yung tama po ba? Amen. Baka nagkakabala mo ng basa ko. Ang tatlong wise men, ang dala nilang regalo, hindi para sa tao. Para sa tagapagligtas. Sila'y naging grateful dahil hindi lang ang tagapagligtas. Ligtas. Minsan sa ating paglilingkod, huwag tayong sasama ng loob kung tayo nakatanggap ng bonus. Nakatingin na natin yung meron pa. Sabi ka rin ito.
Huwag tayong titingin doon sa mga ganung bagay. Amen? Amen. Kasi ay sinabi ay Pasko. Ako'y tatanggap, hindi ko yun. Ang Pasko po ay sakripisyo para sa kaligtasan ng tao. Amen. Sakripisyo ni Joseph, sakripisyo ni Mary, sakripisyo ng ating Panginoong Isus. Hindi ba rin ang pagkakalagi ng tayo sa sakripisyo na ako? Sakripisyo talaga. Kaya nga, to save people from sin. Kaya tayo po ay tinawag ng Diyos para yung mga tao gusto iligtas ng Diyos ay gamitin tayo sa bawat lugar na ating kinalagyan. Amen? Amen. Kaya salamat po sa Diyos. Unang-unang po napakahalaga na pag sinabing guided tayo ng Holy Spirit, marunong tayo sumunod. Hello? Amen. Kaya nga, sabi rin sa verse 22, all of this accord to fulfill the Lord's message through His promise. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Ito po yung panguling puntos na gusto isa sa inyo. The Savior has been born as an assurance that God is with us. Amen? Amen. Kasi po, ganito, kapag nasa atin ang Diyos, malinaw po dito, nasabi rito, na all of this accord to fulfill the Lord's message through His prophet. Ang ating pong Panginoon, sa atin sa St. God family, may nilagay na prophet sa atin, ang ating kapisan. Hello, honey. Hello. All this accord to fulfill the Lord's message through His prophet. The Savior has been born today through His prophet. Tayo po sa atin sa St. God family, tayo ay i-bless ng Diyos. Maraming papadalang kaluluwa sa ating mga centers kung tayo ay marunong makinig sa tinig. Amen? Amen. Hindi po lagi sa ating galing lagi ng tatandaan. It is not by might, sikarayan process, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Amen. May laman. Baka naman ay pangkontras lang yung inyong alam. Pangkontras. Pangulisi, pangkaluluwa. So, napakalaga ng pagligta ba yung may tao tayong nadadala sa ating karya. Amen? Amen. Kung tayo ay marunong makinig. Makinig at makinig. Diba? Yung si Mary, si Joseph, ay nakinig sila sa tinig ng Diyos. At tayo, meron inilalagay sa atin na tinig ang ating Panginoon, kundi ang ating leader. Amen? Amen. Kaya nga, Luke 10:16, those who receives your message receives me, and those who rejects you is rejecting me. Luke 10:16. And rejecting God, oh, sin me. Yun ang sabi ni Jesus.